Isang napakagandang pagbati sa inyong lahat mga kapatid. Halina't samahan nyo na naman akong muli na sabay-sabay natin pag-aralan ang salita ng Diyos. Ang pag-aaralan natin ngayon mga kapatid ay ang tungkol sa kasalanan. Ano ang kasalanan? Mga kapatid, itinuturo ng Biblia na anumang bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay maituturing na kasalanan tulad ng paglabag sa kautusan. At sinasabi ng unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 4, ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang lahat ng bagay na ginagawa natin na hindi naaayon sa harapan at kalooban ng Diyos ay maituturing itong kasalanan. At ito ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Ang mga gawaing di matuwid ay kasalanan. Sapagkat ayon sa unang Juan Kapitulo 5 versikulo 17, ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ang panglalamang sa kapwa, pag-angkin sa mga bagay na hindi sa kanya, pakikiapid, pagpatay, paninirang puri, at iba pa ay ilan lamang sa mga gawaing di matuwid sa harapan ng ating Diyos. At ito ay kasalanan. Saan nagsimula ang kasalanan? Alam niyo mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, walang iba kundi ang banal na kasulatan ng Diyos na sa Hardin ng Eden nagsimula ang kasalanan ng tao sa mundo. Sapagkat kung ating babasahin ang aklat ng Genesis sa Kapitulo 3 ay mababasa at makikita natin dito kung paano nagkasala ang tao sa Diyos. At sa aklat naman ng Roma, Kapitulo 5, versikulo 12 ay sinasabi, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ang tinutukoy sa binasa nating talata na ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao ay walang iba kundi sina Adan at Eva. Dahil sa kanilang paglabag at di pagsunod sa kautusan ng Diyos, sila ay nagkasala at namatay spiritually. At ito ang dahilan kung bakit tayong lahat ay nagkasala. Lahat nga ba tayo ay nagkasala? Oo mga kapatid, lahat tayo ay nagkasala sapagkat malinaw na sinasabi sa aklat ng Roma Kapitulo 3, versikulo 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, ang kasalanan ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, tanging si Jesus lamang ang nabuhay sa mundong ito na walang kasalanang nagawa. Sapagkat ayon pa sa unang Juan Kapitulo 3 versikulo 5, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Sa makatuwid mga kapatid, ang Panginoong Kristo ay naparito sa mundong ito upang pawiin ang ating mga kasalanan. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay magpatuloy sa kasalanan. At ang sino mang nagpapatuloy na namumuhay sa kasalanan ay may kaukulang kaparusahan. At ang resulta sa kasalanan ito ay, una, kamatayan. Ano ang kamatayang binabanggit ko mga kapatid? Ito ay walang iba kundi kamatayang pisikal ng ating katawang lupa na nararanasan ng lahat ng tao. Lahat ng may buhay ay mawawala sa mundong ito. Pati tayong mga tao ay mawawala rin. Ang ating katawan ay babalik sa lupa at ang ating espiritu naman ay babalik sa Diyos. Isa pang kamatayang binabanggit ay kamatayang espiritual. At ang kamatayang espiritual ay ang pagkahiwalay natin sa Diyos na nagresulta at nagbubunga ng kawalan natin ng ugnayan sa Kanya. At mayroon din tayong tinatawag na walang hanggang kamatayan. Ang walang hanggang kamatayang ito ay mangyayari at mararanasan ng mga taong makasalanan. At ito ay ang kamatayan ng ating kaluluwa at katawan. Ang walang hanggang kamatayan ding ito ay ang walang hanggang pagdurusa sa impyerno kasama ng mga dyablo at ni Satanas. Ikalawa, ang resulta sa kasalanan ay kaparusahan sa ating lahat. Sapagkat sinasabi sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 18, at kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Ang kasalanang nagawa ni Adan at Eva ay nagdulot ng kaparusahan sa buong mundo. Pero hindi hinayaan ng Diyos na maparusahan ang mga taong nananampalataya at nananalig sa Diyos. Kaya tanging ang kapatawaran lamang ng Diyos ang solusyon sa kasalanan. Kaya't ito ay ating matatamo at makakamtan lamang sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo.
sapagkat tanging ang Panginoong Kristo lamang ang makapagpapatawad at makapagpapawi ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, maaring sa mga oras na ito ay nangungusap ang Diyos ng personal sa iyo. Maaring sinasabi niya sa iyo ngayon na ialay mo ang iyong buhay sa Kanya at sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at personal na tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. Mga kapatid, gaano man kabigat ang mga nagawa nating kasalanan sa harapan ng Diyos kung tayo'y taos-pusong magsisisi dahil siya ang Diyos na mapagpatawad at Diyos na mapagmahal, Diyos ng pag-ibig. At sa mga taong nananalig sa Diyos ay kinakalimutan niya ang lahat ng nagawang pagkakasala ng mga ito. Sapagkat sinasabi mismo ng Diyos sa aklat ng Mikas, Kapitulo 7, versikulo 18, wala nang ibang Diyos na tulad mo, O Yahweh. Pinapatawad mo ang mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi na nanatili ang iyong galit magpakailanman. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid sa walang sawa ninyong panonood ng aking mga video. Hanggang sa muli at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo.